So mga tol, naglabas na nga po ng ranking ang WBA sa Super Bantamweight Division. Pasok pa din po sa number 5 spot si Marlon Tapales matapos po siya makalasap ng pagkatalo sa kamay ng The Monster ng Japan na ngayon ay 2 weight classes undisputed world champion na si Naoya Inoue. Ayon sa Team Tapales mga tol, may malaking plano daw sila kay Marlon Tapales ngayong 2024 at yan po ay maibalik ang status niya bilang world champion kapag umakyat na si Inoue sa featherweight division at ibakante na ang mga titulo. May mga nagtataka naman mga tol, bakit daw nasa number 5 spot pa rin daw si Tapales? Knockout daw ang inabot nito kay Naoya Inoue. Samantala, grabe nga po ang pagkamangha ng sports analyst na si Atty. Ed Tolentino dito kay Naoya Inoue. Sobrang galing daw talaga ni Inoue. Yan po ang sinabi ni Atty. Ed Tolentino nang may interview siya sa CNN. Natanong si Atty. Ed Tolentino mga tol kung sino daw ba sa Super Bantamweight Division nang tatalo dito kay Inoue. Sagot ni Atty. Ed Tolentino, wala daw siyang nakikita na tatalo dito kay Inoue sa mga mandatory daw nito sa Super Bantamweight Division. Yung number 1 contender daw sa WBC na si Luis Nery ng Mexico. Alam daw natin na ito daw ang susunod na target ni Inoue. Bagamat hard hitter daw itong si Nery, pero hindi daw ito makakalusot kay Inoue. Maging ang WBA mandatory na si Murodjon Akhmadaliev na tinalo na ni Tapales noong nakaraan. Hindi din daw alam ni Atty. Ed Tolentino kung may chance nga ba ito kay Inoue. Ito naman daw IBF at WBO number 1 contender na si Sam Goodman ng Australia. Hindi din daw nakikita ni Atty. Ed Tolentino na matatalo nito si Inoue. Very minimal daw kasi ang punching power nito. Sa Pinoy boxer naman na may malaking posibilidad na makalaban daw si Inoue ay yan daw ay si former 3 division world champion General Casimero. Malawak daw ang experience ni Casimero, pero mahihirapan pa din daw na ito talunin si Inoue. Ang nakikita daw ni Atty. Ed Tolentino na magcha-challenge kay Inoue kapag umakyat na daw ito ng timbang, dahil may makakaharap daw si Naoya Inoue na mabigat na boxer at matangkad. Doon na daw siya mapapalaban. Pero sa Super Bantam, medyo okay pa daw si Inoue. Kapag umakyat na daw si Inoue, mahihirapan daw ito mag-adjust ng katawan. Sa ngayon, kaya pa daw umakyat ni Inoue hanggang featherweight division. Pero pag lumampas na daw doon, doon na daw siya mahihirapan. So may mga nagsasabi naman mga tol na mga Pinoy fans na si Mark Magsayo lang umano ang makakatalo dito kay Inoue. Tulog daw ang aabutin ni Inoue kapag si Magsayo daw ang nakaharap nito sa super featherweight. Speaking of Magsayo, pasok nga din po sa ranking ng WBA super featherweight itong si Magsayo. Sa latest update ng ranking, nasa number 7 spot po si Magsayo. Nagpasalamat naman si Magsayo dahil nakapasok siya sa ranking ng WBA. So mukhang isang laban na lang. Pagkatapos niyan, makakalaban na ulit siya sa world title shot. Una na nga pong ibinalita na title eliminator ang sunod na laban ni Magsayo ngayong 2024. So abangan na lang natin mga tol kung sino ang sunod na makakalaban niya. Samantala, marami nga po ang nakapansin na sinasalo lang daw ni Marlon Tapales ang mga suntok ni Naoya Inoue. Imbis na iwasan daw ito o mag-isip ng ibang strategy. Kung si Casimero daw ang nakaharap ni Tapales, laglag daw ang ulo ni Inoue. Banat naman ni Casimero mga tol sa nag-comment na yan. Okay lang naman daw saluhin ang suntok, basta may plano. Pagdating daw kay Tapales, wala daw kaplano-plano.